Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan na magkakapatid doon sa Betanya, si Santa Marta, Santa Maria at si Lazaro. Sila'y mahal na mahal ng ating Panginoong Jesucristo dahil naranasan ng Panginoon ang langit sa pamagitan ng pagmamahalan nilang magkakapatid. Sa banal na misang ito, pagdasal natin ang ating din mga kapatid. Madalas, ang nakakasakit sa atin ay ang mga pinakamalapit sa atin, ang ating mga kapatid. Taas natin sa Diyos ang mga pamilya natin, lalong-lalo na mga tinatago nating galit at sakit sa ating puso. Kapag wala ng galit, sakit ng loob sa ating puso, diyan natin mararanasan ang kapayapaan ng Diyos. Patulong tayo sa banal na magkakapatid na ito at turuan tayong magpatawad at magmahal sa ating mga kapatid. Sa napakaraming beses na kung saan inuna natin ang ating pride, kataasan ng loob, gusto nating patunayan na tayo ay tama sa ating mga kapatid. Sa mga pagkakataon na hindi natin kinausap ang ating mga kapatid, pagsisihan natin ito. Tayo magpakumbaba. Hin natin muli ang kanyang awa para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubakong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi kinakahiya ng iyong anak na makituloy sa bahay ni na Santa Marta, Maria at Lazaro. Bilang tugon sa kanilang pagdalangin, mapaglingkuran nawa namin si Kristo sa katauhan ng kapwa namin upang mapatuloy mo kami sa iyong tahanan sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan.
Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit, kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa kanya, bagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya'y nagligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang ang poon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Jesucristo, "Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus,
Sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anuman hiningin niyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. May isa pong kwento tungkol sa dalawang magkapatid. Sila po ay iniwan ng isang manang lupa, hekta-hektarya, ng kanilang amang pumanaw na. Isang hektarya po para sa panganay, isang hektarya din po para sa bunso. Ang panganay po ay single, wala po siyang asawa. Pero ang bunso may pamilya, may 3 po siyang anak. Parehas po na magsasaka itong dalawang magkapatid. Isang araw po ng tag-ani, napaisip po ang panganay. Sabi niya sa sarili niya, kawawa naman si bunso, 3 ang anak. Total ako, single lang naman, walang pamilya. Kaya ko naman bigyan ng isa pang sako, dadagdagan ko yung ani nitong aking kapatid. Kaya naisip po ng panganay nung gabi, siya'y kumuha ng isang sako, pasikreto po, nilagay niya yung isang sako ng bigas doon po sa garahe sa bahay ng kanyang bunsong kapatid. Kinabukasan, ito pong bunso, napaisip din, sabi niya sa sarili niya, kawawa naman si kuya, mag-isa sa buhay. Siguradong malungkot yun. At paano na lang siya pagtanda niya? Kaya nagdesisyon po itong bunso, pag walang nakakakita, paggabi na, magdadala po siya ng isang sako ng bigas, papunta naman dun sa bahay ng kanyang kuya. Yan po yung kanyang ginawa. Habang tahimik, walang nakakakita, nilagay po niya yung isang sako ng bigas dun sa garahe, dun po sa bahay ng kanyang kuya. Ilang buwan po nilang ginagawa ito. Nagbibigayan sila ng bigas na hindi nila alam. Pero isang gabi, habang nagdadala po ang dalawa ng isang sako ng bigas, sa kadiliman po, nagkita ang magkapatid. Nagkasalubong po sila. At nagtanong sila sa bawat isa, anong ginagawa mo dito? Para saan yan? Saan mo dadalhin yan? Sabi po ng panganay, dinadala ko ito para sa'yo. Kasi kawawa ka naman. May pamilya ka, 3 yung mga anak mo. Siguradong kailangan mo ng mas maraming bigas. Kailangan mong mas maraming pagkain para sa kanila. At umamin din po ang bunso, sabi, Kuya, itong bigas ding ito, binibigay ko sa iyo kasi alam ko kawawa ka, mag-isa ka lang, paano ka na lang pagtanda mo? At least, may bebenta mo ito, may ipon ka. Doon po naunawaan ng bawat isa kung anong ginagawa nila. Sila po ay talagang nagmamalasakit sa bawat isa. Kaya po, natouch itong magkapatid sa kanilang kagandahang loob. Napaiyak po sila. Doon sa kadiliman ng gabi, nagyakapan po sila. At alam niyo po kung anong nangyari pagkatapos nun. Doon po sa lugar kung saan sila nagkita, nagpagawa po sila ng isang simbahan. At kapag tag-ani, nagbibigay po sila ng mga bigas sa mga mahihirap. Di ba, isa sa mga pinakamasarap na karanasan natin sa buhay ay yung kasundo mo, nagkakaisa kayo, at nagmamahalang kayong magkapatid. Amen? Sabi nga po ng Psalm 133, how good and how pleasant it is when brothers and sisters live together in unity. At sabi pa nga ng ating Panginoon, kung nasaan ang pagmamahalan ng mga magkakapatid, doon umaapaw ang pagpapala ng Diyos
pati na ang buhay na walang hanggan. Hindi niyo po napansin, kapag sobrang pagmamahalan ang mga magkakapatid, para bang ikaw ay nasa langit na. When brothers and sisters in the family love each other dearly, you get a feeling, you get a taste of heaven. Ito marahil po ang isang dahilan bakit ang ating Panginoong Hesukristo naging malapit na malapit po siya dito sa mga magkakapatid doon sa Betania. Si Santa Marta, Santa Maria at si Lazaro. Nakita po kasi at naranasan ni Jesus ang pagmamahalan nitong magkakapatid. At dahil sa pagmamahalan ng magkakapatid, para bang naranasan na rin ng ating Panginoong Hesukristo ang langit dito sa lupa. At dito din po tayo inaanyayahan nitong kapestahan na magkakapatid doon sa Betania. Na kung gusto nating maranasan ang langit dito sa buhay, umpisahan po natin. Sikapin natin na mahalin ang ating mga kapatid. Before you love other people, please strive, do your best to love those who are close to you. And who are the closest to you? No other than your siblings. Amen? Kasi yung mga kapatid mo, kasama mo yan, umpisa ng buhay mo hanggang mamatay ka na. Alam nilang kwento mo. Alam nilang pinakamasama mong ugali. Alam din nila ang kabutihan mo, ang kabaitan mo. Alam ko po, isa sa mga pinakamalalim na sugat ng ating puso ay galing sa ating mga kapatid. Lalong-lalo na kapag namatay na po ang mga magulang. Doon po nagkakawatak-watak, doon nag-aaway na ang mga magkakapatid. Amen? Minsan ang mga magulang lang ang nagiging dahilan ng pagkakaisa at pagmamahala ng mga magkakapatid. Kasi yung magulang, pag napansin niya, hindi nag-uusap, nag-aaway, yung mga magkakapatid, sila mismo ang lalapit, makikiusap. Patawad na kayo sa bawat isa. Magbati na kayo, kalimutan nyo na ang sakit ng loob ng bawat isa. Pero oras na mawala ng magulang ang mga magkakapatid, doon na nagkakaroon ng hidwaan at matinding galit. Amen? Yan po ang malungkot na kwento. Pero ito naman ang nakakamangha sa mga magkakapatid doon sa Betania. Napansin niyo po, kahit na walang magulang, si Lazaro, Santa Maria, Santa Marta, nagkaisa sila. Nagmamahalan sila. Oo, hindi sila perpekto. Kasi nga, maalala niyo yung kwento, naiinis pa nga si Santa Marta kay Santa Maria dahil hindi siya tinutulungan doon sa gawain ng bahay. Pero hindi naging hadlang yung kanilang inis o pagkakaiba na magkaisa sila at magmahalan. Pero bakit ba napakalalim ng pagmamahal ang bawat isa? Ito ay dahil sa kanilang pagkaugnay sa ating Panginoon. Kasi ang nag-ugnay sa mga magkakapatid ay hindi lang kanilang mga magulang, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. The siblings' love grew stronger, deeper, because of their strong and deep love and relationship with Christ. Maaaring turuan ng magulang ang mga magkakapatid na magmahalan. Pero tandaan natin, kung wala ang Diyos sa mga magkakapatid, hindi rin sila magmamahalan. Yan ang sinasabi ng unang pagbasa, na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay pagmamahal. Naalala ko po noon, palagi din kami nag-aaway, kaming dalawang magkapatid. Pero kapag pumatak na po ang 6 o'clock ng gabi, magbabati na po kami. Magpapatawad na po kami sa bawat isa. Kasi magro-rosaryo na po kami na magkasabay, kasama po namin ang aming nanay. Kung malalim ang pananampalataya, magiging malalim din ang pagmamahalan ng mga magkakapatid. Amen? Ngayon pong inaalala natin ang kapistahan ng mga magkakapatid doon sa Betania, si Santa Marta, Santa Maria at si Lazaro. Munting paalaala lang po, sana iwasan mo namang awayin ang kapatid mo. Amen? Posible naman na mahalin mo ang kapatid mo kahit na naiinis ka sa kanya, kahit na hindi mo gusto yung ginagawa niya. Kasi yan ang pinakita ng klase ng pagmamahal nitong mga magkakapatid doon sa Betania. Kapag sinasaktan mo ang kapatid mo, tandaan mo, sinasaktan mo din ang sarili mo. Kasi ang kapatid mo, ikaw din yan eh.
Kaya nga po ang ganda nitong salita natin, for siblings, magkapatid. Ibig sabihin, galing lang kayo sa isang magulang. Napatid lang kayo. Anong tawag mo sa kuya mo, sa ate mo? Utol. Ibig sabihin, naputol. Ang magkapatid ay pinaghiwalay lang. Pero nung umpisa pa, nung unang-una pa lang, iisang laman lang kayo. Magkaugnay kayo. Yan ang katotohanan. Siblings belong to one piece, to one source. Tanong ko po sa inyo, aawayin niyo po ba ang ngipin niyo dahil nakagat nito ang inyong dila? Di ba hindi? Ganyan din po dapat ang pagtingin natin sa ating mga kapatid. Parte sila ng ating buhay. Kung nasaktan ka ng kapatid mo, sana maunawaan mo. Isipin mo, hindi naman talaga niya sinasadya. Amen? Don't ever harm your siblings. Wag na wag mo sasaktan ang iyong kapatid. Kasi ang kapatid mo yan forever. Whether you like it or not. Gusto mo man hindi. Kahit na paano mo siya itakwil. Magkapatid pa rin kayo, magkalaman pa rin kayo, magkadugo pa rin kayo. Magsumpaan man kayo, pagdasal mo man na mamatay siya, hindi pwedeng alisin ang katotohanan na galing kayo sa iisang laman, sa iisang magulang. Kahit na anong gawin nyo, magkalayo man kayo, magkikita at magkikita pa rin kayo. Amen? Hindi mo maiiwasan, merong birthday, may family reunion, may libing, magkikita at magkikita pa rin kayo. Sana wag niyong hayaan na yung burol, yun yung maging dahilan para magkasundo kayo. Hindi kailangan na merong mamatay para mag-usap lang kayo at magpatawad sa bawat isa. Ang hirap kaya nakaaway mo ang iyong kapatid. Di po ba? Lumiliit ang mundo mo kapag may galit ka, may hinanakit ka sa iyong kapatid. Ang mga matatilinong tao, hindi nakikipag-away sa mga kapatid nila. Amen? At ang mga makadiyos, lalong-lalo na, hindi nila hinahamak ang mga kapatid nila. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Ang sino man napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang sino mang magsabi sa kapatid niya, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Sipin niyo po yan. Huhusgahan kayo sa kung paano nyo tinrato, pinakitunguhan ang iyong mga kapatid. Seryoso ang ating Panginoong Jesucristo pagdating sa pagmamahala ng mga magkakapatid. Masakit para sa Diyos ang nakikita niyang nag-aaway ang mga magkakapatid. At alam niyo po, sana maisip niyo din, mas masakit para sa mga magulang niyo na nakikita kayong mga anak nila ang nag-aaway kayo at may sakit kayo ng loob sa bawat isa. Kung mahal niyo ang inyong mga magulang, hindi niyo dapat awayin ang inyong mga kapatid. Amen? Gusto niyo po ba na pati sa kabilang buhay, inaalala pa rin kayo ng inyong mga magulang? Kung hindi man kayo maawa sa inyong mga magulang, sana kapatid, maawa naman kayo sa inyong mga kaluluwa. Dahil ang iyong kaluluwa ay haharap sa Diyos. At isang tanong ng Panginoon sa iyo, minahal mo ba ang iyong mga kapatid? Nakasalalay ang kaligtasan ng iyong kaluluwa sa kung paano mo minahal ang kapatid mo. Hayaan mo na kung nasaktan ka ng kapatid mo. Huwag ka maghihiganti. Kasi kahit na kinawawa ka, nilamangan ka, kahit na nakarinig ka na masakit galing sa kapatid mo, patawarin mo pa rin siya. Amen? Kasi darating po ang araw, aasenso ka din. At kapag umangat ka sa buhay, huwag ka maghihiganti sa iyong kapatid. Kasi yung lang umangat ka sa buhay, yan na yung ganti ng Diyos dun sa nakapanakit sa iyo, dun sa nanghamak sa iyo. Kapag naghiganti ka diyan sa kapatid mo, babawiin ng Diyos yung kanyang binigay. Amen? Di ba sabi ng Diyos, vengeance is mine, not yours. I will repay, says the Lord. Kung kaaway mo ang kapatid mo, makipagkasundo ka. Kung inaway mo ang iyong kapatid, humingi ka na ng tawad. Habang may oras pa, kapatid, mag-usap na kayo, yung kapatid mo. Nakakapagod din po kasi na may kaaway. Di po ba? Lalong-lalo na kung kaaway mo, kadugo mo, kapatid mo. Tama na yung tampo,
yung poot, yung galit. Huwag mo na rin isama yung mga anak mo sa galit nyo, sa away nyong magkapatid. Hindi nakakatulong yan. Being angry with your siblings, with your brothers and sisters, will not serve you. It will not help you. It will not bless you. Amen? Hindi rin po nakakahaba ng buhay yung kagalit mo ang mga kapatid mo. Dahil pag ikaw ay nagkasakit na, pag ikaw ay malapit nang umalis dito sa mundo, sinong bibisita sa iyo? Sinong mangungumusta sa iyo? Walang iba. Kung hindi unang-una dapat ang mga kapatid mo. Di po ba? Pero paano kanila pupuntahan? Paano kanila bibisitahin? Kung ngayon pa lang, hindi na kayo nag-uusap. Amen? Kaya kung kaaway mo ang kapatid mo, please, magpatawad na kayo sa bawat isa. Hindi yan kagustuhan ng Diyos na may sama ka ng loob sa iyong kapatid. Kaya kung hirap na hirap po kayo na mahalin ang inyong kapatid, kung may kataasan ng iyong loob, kung hanggang ngayon kinakawawa ka pa rin ng iyong kapatid, magdasal po tayo dito sa mga banal na magkakapatid. Si Santa Marta, Santa Maria at si San Lazaro. Magpaturo tayo sa kanila paano ba tunay na mahalin ang ating mga kapatid kamukha ng kanilang pagmamahalan. Tandaan, ang tunay na pagmamahal sa kapatid ay nag-uumpisa sa malalim na pananampalataya sa Diyos. Dahil tayong lahat ay galing naman talaga sa Diyos. Kaya masasabi natin na tayong lahat ay magkakapatid din. Sabihin natin, Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro, gabayan niyo kami, panalangin niyo kami, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin ngayong kapistahan ni Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw. At ilingin natin sa Diyos sa pagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni na Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro, tayo naway magpusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, humihingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo ng aming buhay at gawain ay maging bunga para sa maraming upang kami ay makapaglingkod ng katulad ni na Santa Marta, San Lazaro at Santa Maria. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dinakila ka namin ngayon si Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro ay ginugunita upang gaya ng hain nilang pag-ibig ng iyong kinalugod, pagindapatin mo rin ang handog naming paglilingkod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksin ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa kinararangal mo. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kalitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kalitasan, Hosana sa kalitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, si Santa Marta, Santa Maria, si San Lazaro, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong paintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip pakundangan kay Santa Marta, Santa Maria at San Lazarong uliran, umunlad nawa kami sa pag-ibig nilang magkakapatid na wagas araw-araw, at makaharap nawa kami sa iyong sa kalangitan kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung gusto niyo pong makatikim ng langit dito sa mundo, umpisahan niyo sa tunay na pagmamahalan niyong magkakapatid. How good and how pleasant it is when brothers and sisters live together in unity and harmony. When siblings love each other dearly, that is a slice of heaven. Pero kapag ang mga magkakapatid ay nag-aaway-away,
That is an experience of hell. Di po ba? Yun ay impyerno. Kapag hindi kayo magkasundo, kapag may sakit ng loob kayo sa inyong kapatid, kapag nagagalit ka sa iyong kapatid, cancer yan. Hindi bubuti ngayong nararamdaman. Kaya, anong magandang gawin? Kung nahihirapan kang magpatawad, kausapin mo ang iyong kapatid, draw inspiration from the love of the siblings, Saint Martha, Saint Mary, and Saint Lazarus. Meron silang pagkakaiba, pero sa kanilang pagkakaiba, may pagkakaisa sila. At saan sila nagkaisa? Sa kanilang pagmamahal sa Diyos, ang kanilang paglilingkod kay Kristo. So kung gusto niyo pong gumanda ang inyong pagmamahala ng inyong relasyong magkakapatid, umpisan niyo din po sa isang malalim na ugnayan at pananampalataya sa Diyos. The deeper your love for God, the deeper your love for your siblings will be. Dahil mauunawaan mo na tayong lahat ay magkakapatid sa Diyos. Di lang kayo nanggaling sa inyong mga magulang. Kayo'y nanggaling sa Diyos. Kaya naman, for the love of God, please love your siblings. Maawa din kayo sa inyong mga magulang. Silang unang-unang nasasaktan pag hindi kayo nagkakasundo, pag hindi kayo nagmamahalan, kayong magkakapatid. And if you cannot do it for God, if you cannot do it for your parents, do it for your soul. Dahil huhusgahan ng Diyos ang iyong kaluluwa base sa kung paano mo tinrato o pinakitunguhan ang iyong mga kapatid. Diba? Sabi ni Jesus, ang mga nagsasabi sa kapatid nilang ulol ay may panganib na mapunta sa impyerno. Kung man nagkasala ka sa kapatid mo. And I think all of us have that sin. Let us take this moment, this day, to ask God for forgiveness. Hingin natin yan ng tawad sa Diyos. At kung buhay pang kapatid mo, kung may kapatid ka, text mo naman. Kumustahin mo naman ang iyong kapatid. Baka ang tagal-tagal nyo nang hindi nag-uusap. Text lang. Sana, pagdasal natin, mag-improve. Lalo pang maging matatag, lumalim ang inyong pagmamahalang magkapatid. Mararanasan mong Diyos dyan. Mararanasan mong langit sa inyong pagmamahalang magkapatid. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.